Welcome po sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Shout out sa mga kapatid nating OFW para po sa inyo ang laso na pula na ito. Sino po dito ang pamilyar at sana nanonood ng series sa Netflix na The Chosen? Taas ang kamay. Iilan lang kami. Ano pinapanood niyo sa Netflix, ha? Panoorin niyo to. Sinisigurado ko sa inyo, mai-inspire kayo. Iba ito sa ibang mga naging series na o pelikula tungkol sa buhay at ministeryo ni Kristo. Ilang eksena pa nga lang ang napapanood ko. Talagang naiyak na ako. Iba ito. Panoorin po ninyo. Pakita nga natin, ayan, The Chosen. Bakit iba? May grasya. Bukod pa sa magaganda, makahulugan ng mga eksena at magagaling ang mga artista. Lalong-lalo na yung gumaganap na Kristo na si, ayan, Jonathan Romy. Sa kilos, sa tindig, sa actuations, sa buka ng bibig, sa sulyap ng mata, parang si Kristo talaga. Bukod pa sa maraming nagsasabi, sa tunay na buhay, si Jonathan ay mabuting tao talaga. Kaya nga, hindi nakapagtataka na iba ang naging dating ng sagot niya sa interview sa kanya. Ang sabi ng nag-i-interview sa kanya ay ganito, if you were to have a cup of coffee with Jesus, what is the one question you would ask? Kung magkakaroon ka ng pagkakataon na magkape kasama ni Jesus, ano ang iyong itatanong? Kayo nga po, sige. Kung tatanungin kayo, kung magkakaroon kayo ng pagkakataon, magtanong ng isang tanong lang kay Jesus, anong itatanong nyo? Pinaka-importante dapat yung tanong, ha? Ano? O pagsamahin na natin, Lord, nasan po si Alice at si Kibuloy? Diba? Joke lang. Alam po ninyo kung ano ang naging sagot ni Jonathan? Ayan. Hindi ko alam kung nababasa niyo. Ang itatanong doon niya kay Jesus, how did I do? Did I get it close? Na para bang, kumusta yung naging arte ko? Nakuha ba kita? Nakopya ba kita? Kahit pa pa. Alam po ninyo, for some reasons, hindi ko ma-describe yung naramdaman ko nang sinagot niya yan. Yung nag-i-interview sa kanya, pati siya, goosebumps. Parang naiyak. Kasi hindi lamang dahil maganda yung acting niya, kundi dahil napakaganda ng tanong. At yun kasi ang dapat talaga nating laging tinatanong sa Panginoon. Lord, kamusta ba ako? Nagagaya ba kita kahit papaano? Ako ba ay totoong nagiging mabuting tao? Lalo pat nagdarasal, nagsisimba, nagsasakripisyo, nagpapakabuti naman tayo. Dapat maging conscious tayo sa tanong na ito eh. Kasi po pwedeng yung ginagawa nating pagpapakabuti ay maging pagpapaimbabaw, pagkukunwari, pagbabalat kayo tulad ng mga Pariseo. Masasayang lang ang lahat ng ito. By the way, ano bang ibig sabihin ng ipokrito? Galing ito sa salitang Grego, nang ibig sabihin ay an actor in a theater. Ang mga actors kasi dati sa teatro ng mga Greek classical drama, nagsusot ng maskara. And they would pretend to be someone they were not. So basically, ganun ang ipokrito eh. Nagkukunwari na siya yun, pero hindi talaga siya yun. Kaya mapag-imbabaw, iba yung pinapakita sa labas, sa ibabaw, sa tunay na niloloob at nilalaman ng kanyang buhay. So mag-iingat tayo, baka ang ginagawa nating pagpapakabuti ay pagkukunwari din at pagpapaimbabaw. Paano ba natin malalaman? May isang basic na paraan. Sinabi yan sa 1 Peter 1 verse 7. Ang sabi doon, kung papaano ang ginto ay dinadarang sa matinding apoy para malaman kung dalisay o tunay. Ganon din ang pananampalataya natin na mas mahalagang di hamak sa ginto
Sinusubok ko ito para malaman kung tunay at totoo. In other words, mag-gauge natin kung totoo yung kabutihan natin sa nagiging reaksyon natin whenever we experience suffering. Yung nasira yung sasakyan mo, may mahalaga kang lakad, hindi ka pumasa sa exam, nag-review ka naman, nalugi ka sa negosyo, wala ka pa ring anak, napagkaisan ka sa trabaho, nagkasakit ka ng malubhawang mahal mo, namatayan tayo. Ano ang nagiging reaksyon natin? Nagiinit na ang ulo, nagagalit na sa Diyos, nawawalan ng pananampalataya. Yung iba nga sa atin, mawalan lang bigla ng wifi sa bahay. Wifi! Sinong nag-disconnect? Tawag kayo sa cloud. Iba na ang ating nagiging reaksyon. Tandaan po natin ang silver o ginto kapag pinapanday para malaman ng panday or silversmith or goldsmith na ang ginto na ay purified, na ang silver na ay purified, kinakailangan na makita niya ang reflection niya dun sa pilak o ginto na kanyang pinapanday. Dapat makita niya ang kanyang sarili na malinaw. Kapag tayo ba'y dinadarang ng Panginoon sa mga pagsubok, nakikita ba niya ang sarili niya sa atin? Ang sarili niya na nakabayubay sa krus, hindi katulad ng mga naibang pinako rin sa krus na kinakailangan putulin ng dila, hatakin ng dila, kinakailangan patayin na kasi ang ingay-ingay, nagmumura, sumusumpa. Siya hindi. Sa tindi ng kanyang paghihirap, wala kang narinig na mura, na pagrereklamo. At ang pinakasinabi pa niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kapag tayo ba'y dinadarang ng Panginoon, inaalaw ng Panginoon na makaranas sa mga pagsubok sa buhay, nakikita ba niya ang kanyang sarili sa atin? O ang mas lumulutang ay ang kagaspangan ng ating pag-uugali at ang kahinaan ng pananampalataya natin? Meron po tayong tinutulungan na isang ginang, byuda ito, mayroon silang 2 anak na iwan ng mister niya, batang-bata pa. Sobrang hirap lang po sila. Nakatira sila sa bundok dyan, papuntang Montalban, Rizal. Humingi ng tulong sa atin. Noong una, tinulungan natin sapagkat si Ginang may karamdaman. Akalaan yung hindi pa nagagamot ang kanyang karamdaman, nagkaroon ng matinding problema sa buhay. 2 lang ang kanyang anak. Yung kanyang isang anak, yung kanyang panganay, ayun, pumutok ang appendix. Hindi dumadaing sa kanya. Isang araw na tiniis ang sakit ng tiyan kasi ayaw makabigat sa nanay. Yun ang ikinamatay ng kanyang panganay. Wala pang 1, 2 buwan, if I'm not mistaken. Basta buwan lang ang pagitan. Yung bunso naman niya natetano naman. Nang kanyang dinadala sa ospital, medyo nangingitim na. At ang sabi sa kanya ng bunso niya, pasensya ka na po, Mama, hindi ko agad sinabi sa iyo kasi naaawa na ako sa iyo. At yun na ang mga huling salita ng bunso niya. Patay! Noong una, hindi ako makapaniwala. Pero totoo talaga. Pero hindi pa doon natapos ang kalbaryo niya. Ilang buwan lang, lumala yung sakit niya. Kinailangan niyang operahan, open heart, bypass, kung ilan. At ngayon, alam niyo kung ano ang kanyang kalagayan? Dialysis naman, 3 times a week, ha? Lahat na lang ng problema kinuha. Hindi lang po tayo ang tumutulong sa kanya, marami. Kaya lang ayaw nating bitawan kasi nakakaawa naman. Pero nakakahanga, patuloy na lumalaban. Natanong ko nga minsan, Belinda, nakakahanga ka naman, sa kabila ng lahat ng mga nangyari, sunod-sunod pang nangyari sa buhay mo. Hindi ka nawawala ng pag-asa. Umiiyak, sabi ni Belinda, Father, napakabuti sa akin ng Diyos noon pa. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Pero siyang bahala. Hanggat gusto niya, lalaban pa ako para sa kanya. Alam po ninyo, hindi ako nakapagsalita. Pero nung una kasi, parang ang gusto kong sabihin sa kanya, Uy, Belinda, baka nakakalimutan mo, byuda ka. Yung 2 mong anak, wala pang 2 mong kinuha. Tapos ngayon, pagkatapos mong magpa-opera, bypass pa, kidney failure naman, 3 times a week, dinadialysis ka. Mahina, wala ka pang trabaho, wala. Tapos mabuti ang Diyos talaga. But I really saw in her kung anong laman ng puso niya. Pananampalataya talaga. At hindi yung mga pangit na nangyari sa kanya. You see, our sufferings will reveal what is in our hearts. Itatambad sa atin ng mga paghihirap kung ano ang ating nasa sa puso. Halimbawa, mayroon akong daladalang tasa, puno ng kape, may laman ng kape, binunggo mo ako, anong mangyayari? Liligwak yung kape.
tatapon yung kape. Pero hindi dahil binangga mo o kaya may lumigwak, tumapon na kape. Kundi dahil ang laman ng tasa ay kape. Kung gatas ang laman ng tasa, ang liligwak, hindi kape, kundi gatas. Likewise, kung galit, hinanakit, selos, inggit, masamang pag-iisip, negatibong bagay ang laman ng ating puso, yan ang liligwak kapag binunggo tayo ng pagsubok sa ating buhay. Kaya mag-ingat kung ano ang pananatilihin nating laman ng ating kalooban. Ang sabi ni San Pablo sa atin sa Ephesians 4:26-27, if you're angry, let it be without sin. The sun must not go down on your wrath. Do not give the devil a chance to work on you. Sa Tagalog, parang kung galit ka, sikapin mo, huwag kang magkasala. Huwag mong pababayaang lumubog ang araw. Nang may galit ka sa puso mo, ibig sabihin, huwag kang magtatanim ng galit. Huwag mong pagbibigyan ang demonyo na maka-first base sa'yo. Siguro dyan ang galing yung sinasabi sa mga mag-asawa, normal na magkagalit kayo, pero huwag niyong pabayaan na makatulog kayo, lumipas ang magdamag na hindi kayo nagkakasundo. Na po pwede rin nating sabihin, i-paraphrase sa ating sarili. Normal na magalit, normal na magkaroon ng hinanakit, normal na mainggit, normal na magkaroon ng masamang pag-iisip, pero i-erase mo agad. Huwag mong pananatilihin, huwag mong pagtagalin sa puso mo. Huwag kang magtatanim, tutubo yan. At pag tumubo yan, hindi na magiging authentic ang paggawa natin ng kabutihan sapagkat iba ang nilalaman ng ating kalooban. At delikado yan kapag meron na tayong mga paghihirap na naranasan. Kailan ba may tumawag sa akin, best friend ko pa, pero ilang mga salita pa lang yung nasasabi niya, parang naramdaman ko na, binara ko na siya, sabi ko, pre, tigil na. Kung yan ay tungkol lang dun sa naninira sa akin, huwag mo nang sabihin. Ayoko nang isipin. Wala po tayong magagawa sa mga nangyayari sa labas natin, pero may magagawa tayo kung ano ang tatanggapin natin sa loob natin at pananatilihin natin sa puso natin. Alagaan natin ang puso natin. Kaya mga kapatid magandang paalala, pakiramdaman natin ang sarili natin. Whenever we experience suffering, anong lumalabas sa atin? Anong nagmamanifest sa atin? Anong reaksyon natin? Kapag negatibo, something is wrong sa atin. Isagad na natin. Kasi marami sa inyo, hindi ko na mabilang actually. Napakarami na. Isesettle ko na ito para sakaling may mangyari din sa inyong ganito. Huwag nyo na sa akin ikukumpisal ito kasi ito ang sasabihin ko sa inyo kahit masaktan kayo. Ang daming nangunkumpisal, Father. Ang daming pong pangit na nangyari sa buhay ko kaya nawalan na ako ng pananampalataya sa Diyos. Ngayon ko sasabihin itong totoo. Kung marami nang nangyaring pangit sa buhay mo at nawalan ka ng pananampalataya, kapatid, sorry. Pero ibig sabihin nun, wala ka talagang pananampalataya. Kasi lumutang lang yun, pinakita lang sa'yo ng Panginoon yun. Nagsisimba ka lang, nagdarasal ka lang, gumagawa ka ng mabuti, pero wala kang personal na relasyon sa akin. Hindi ka talaga naniniwala sa mga sinasabi ko at sa mga pangako ko. Hindi talaga personal ang relasyon natin dalawa. Yun ang sinasabi sa atin ni Kristo. Ngayon, if despite our sufferings, maganda yung kondisyon natin, sumasampalataya tayo, mabuti pa rin yung reaksyon, yung kalalaga, disposition natin, mas lalo sanang lumakas ang kalooban natin. Kasi ibig sabihin nun, tama ang pananampalataya natin. Ibig sabihin nun, kakayanin natin ano man ang problema na nararanasan natin. Natatandaan po ninyo yung istorya ni Job. Di ba ang sabi ng demonyo, kaya lang naman sumasampalataya sa iyo yan. Dahil may kabuhayan yan, masaya pamilya yan. Kunin ko pamilya yan. Kunin ko kabuhayan yan. Tingnan ko lang kung sampalatayanan ka pa yan. Sabi ng Diyos, sige, huwag mo lang sasaktan. Bakit malakas ang loob ng Diyos? Kasi alam niyang lahat. Tandaan natin na ang Diyos lamang ang nakakakita sa puso ng tao. Hindi ang demonyo. Kung alam ng demonyo na matibay ang pananampalataya ni Job, hindi na niya bubusitin si Job.
So kung nakakaranas ka ng matinding pagsubok, tapos okay pa rin ang disposition mo, tandaan mo, hindi lang ikaw ang sumasampalataya sa Diyos, siya din ay sumasampalataya sa iyo. Alam niya, may relasyon na kayong dalawa. Kaya kakayanin mo yung problema kasi kasama mo siya. Hence, mas lakasan mo yung loob mo, malalampasan mo ano man ang problema mo. Dahil totoo ang relasyon mo kay Kristo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Welcome po sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak sa pagkasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang pagtatanong ni Kristo sa kanyang mga disipulo, sino ako ayon sa mga tao? Ay mga naririnig ninyo. And then, he also asked them, sino naman ako para sa inyo? Normal naman siguro talaga sa tao. Yung isipin kung anong iniisip at sinasabi sa kanya ng iba. Halimbawa, kapag mayroon siyang magandang ginawa, kapag mayroon siyang achievement, kahit na nga sa itsura, sa gamit, sa anumang material na bagay na meron siya. O di ba? Kaya kapag ipinakita niya sa Facebook, nako, from that moment na pinost niya, yung picture niya, ano man yung inaasahan niyang makikita o mapapansin sa kanya. From that moment on, nako, umilang ka ng ilang araw. Maya't maya, chinecheck kung ano ang mga naging reaction ng friends niya. At wag magkakamali yung iba na wag mag-react. Nakaw, baka yan friend niya. Kundi man, nasa isip na niya, hindi ka man lang nag-heart ha, hindi ka man lang nag-like ha. Pag ikaw ang nag-post, hindi ko rin i-heart, hindi ko rin ilalike. Ay, ganon. Hindi kaya naranasan din talaga ito ng ating Panginoon. Yun nga lang, hindi ganon kalala. Na magagalit siya, ma-insecure siya, malulungkot siya kapag hindi niya natanggap yung paghanga, affirmation na gusto niya. Hindi ganon ang Panginoon. Dahil secured siya sa identity niya. Tingnan po ninyo yung mga enumerate na pangalan, hinggil sa sabi-sabi tungkol sa kanya, palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ang sabi po ng ilan, si Juan Bautista kayo eh. Ang sabi po ng iba, si Elias kayo. Si Jeremias kayo, o isa sa mga propeta. Men, mga bigating pangalan to. Mga bigating personalidad ito sa kasaysayan ng mga Hudyo. O hindi ba't si Juan Bautista ay nakala nilang Mesiyas talaga? O hindi ba't si Elias, ang pinakadakilang propeta in the Old Testament? Ganon din ang paghanga at pamimitagan kay Jeremias at sa iba pang mga propeta. Sa totoo lang, lalo pat sa puntong ito ay hindi naman din sila sigurado kung totoo ang sugo ng Diyos o anak ng Diyos si Kristo. Jesus could have stopped there and then and tells them, okay na, ganda na naman narinig ko, solved na ako. Sarap na ng pakiramdam ko. Diba? Pwedeng gano'n na lang eh. Pero alam niya kasi, gaano man kataas o kahanga-hanga yung mga personalidad na in-enumerate sa kanya, hindi yun siya. Iba siya. May katangi-tanging personalidad, identity siya. Eh kahit nga yung sinabi ni Pedro na tumpak na identity niya, nang pinuri nga niya, kahit yun ay hindi talaga galing kay Pedro, he took it, he praised it. Kasi yun talaga ang identity niya. Yun siya. Wala nang iba. Sana mga kapatid, ganun din tayo. Huwag nating hayaan na ang mundo at ang iba, kahit pa ang pinaka-close sa atin, napaka-meaningful nga para sa akin nung dinidiktahan siya ni Pedro eh. At para bang sinasabi niya dito kay Pedro, na-appreciate ko yung concern mo pero hindi yan ang identity ko eh. Kailangang maghirap ako. Kasama yon sa identity ko para mailigtas ko ang tao. Sana tulad ni Kristo, ganun tayo. Huwag nating hayaan na ang mundo o ang iba, kahit ang mga taong sa atin ay mahalaga o pinapahalagahan tayo, huwag natin silang pabayaang ang magdikta ng ating identity, ng ating value, ng ating halaga. Sapagkat sa totoo lang, ito ay meron na. Tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo bilang mga sinagip ni Jesus. Tayo bilang mga naging dahilan ng paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. That is our identity in Jesus. Hindi ko po sinasabi na huwag na tayo magsigap, huwag na tayo magpakabuti, huwag na tayong gumawa ng maganda, huwag na tayo magpagwapo, huwag na tayong paganda.
Sinasabi ko, gawin man natin ang lahat ng ito, dapat ang panggalingan nito ay ang isang sariling secured na sa kanyang identity. So much so, napalulutangin na lamang ng mga magandang ginagawa natin, ng magandang itsura natin, ng mga magandang sinasabi natin. Yung identity na natin bilang mga anak ng Diyos at bilang mga tinubos ni Jesus. Hindi yung gagawa tayo ng mabuti, magsisikap tayo, magpapaganda, magpapagwapo, magsasalita ng maganda para lamang matanggap ng iba. Shouldn't be that way dahil tanggap na tayo. Para lamang maging mahalaga, shouldn't be that way dahil mahalaga na tayo. Para lamang mahalin tayo, shouldn't be that way dahil mahal na tayo. Hayaan natin mag-sink in yung identity yan. Hindi ko po kayo binobola. Nasa Bible yan. Ang Diyos ang nagsabi sa atin yan. Iniisip nga tayo ng Diyos kung papaano at kung ilang beses, parang mga buhangin sa dalampasigan. Nabibilang mo ba ang buhangin sa dalampasigan? Ilang beses tayong iniisip ng Panginoon pag ganyan. At ang sinasabi ng Salmo, isipin man tayo ng Diyos, ang iniisip niya sa atin ay ang mabuti sa atin, ang maganda sa atin, ang gwapo sa atin, ang katangi-tangi sa atin, hindi ang mga flaws, hindi ang mga sinfulness natin. So, kung tayo iniisip ng Diyos, lagi niya tayong iniisip na kung ilang beses ay parang mga buhangin sa dalampasigan at ang iniisip pa niya ay para at tungkol sa ating kabutihan. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kung ikaw, sabi ko nga, tinitingnan mo paminsan-minsan lang yung litrato ng mahal mo, ang Diyos, lagi tayong tinitingnan sapagkat tayo mahalaga sa Kanya. Dapat panghawakan natin ngayon sapagkat kung hindi, hahanapin natin ang identity natin, ang halaga natin, ang value natin, ang silbi natin sa kung ano-ano, sa kung saan-saan, at kung sino-sino pa. And that will lead us to many sins. And hence, disappointments, discouragement, sadness. Pakatandaan po natin na ito ang isa sa mga ugat ng unang pagkakasala ng tao. Insecurity. Hindi secured sa pagmamahal ng Diyos. Isipin po ninyo, kung secured na talaga sa pagmamahal ng Diyos, si Eva at si Adan, kung ito'y pinaniwalaan na nila noon pamanguna na sa paraiso, wala na naman silang hahanapin pa. Lalo ba't ang Diyos ay kasakasama nila? Kung yun ba ay pinaniwalaan nila, kung yun ba ikinlaim nila, magkakasala pa ba sila? Come on! Hindi nila kinakailangan pang makinig sa ahas na nag-alok sa kanila ng iba. Iba? Kung secured na sila. Kaya yung insecurity na yan, lubayan natin yan. Kasi yan ang pag-uugatan ng marami nating kasalanan and therefore kalungkutan. O sige nga, bakit ka ba maghahanap pa ng iba? Meron kang asawa. Mahal ka naman ng asawa. Mahal mo naman siya. Ano, nagbago siya? Naging bungangera siya? Tumaba siya? Amoy sapsap pa? Ganun ba? So, binabalik mo sa kanya, sinasabi mo may kulang sa kanya. Hindi kaya may kulang muna sa'yo? Sapagkat kung kompleto ka, kung secured ka, magbago man ang asawa mo, hindi ka mangangailangan at titingin sa iba. Madalas ganun Kapag may naglolo kong asawa, ang baling agad ng sisi sa asawa, may kulang sa'yo, hindi mo na sa akin pinoprovide ito, hindi ka na ganito. Mon, kung ikaw ay kompleto, kung ikaw ay secured, magbago man ang asawa mo, hindi ka magnanais ng magnanais na ipagpalit siya sa iba. Kaya nga para sa akin, bago mag-asawa, dapat secured ka. Madalas meron tayong palasak na kasabihan, you complete me. Hindi dapat ganun Dapat kompleto na tayo. Kompleto lang mag-asawa. Bago mag-asawa. Hindi yung iaasa mo sa magiging asawa mo, yung kakompletuhan ng buhay mo. Ba't di naman kayo lagi magkakasama? Sabay ba kayong mamamatay? At paano kung magbago siya? Ganun na nga, di ba? Nakakatawa pa nga minsan yung mga iniisip ng iba tungkol sa mga byuda, iniwan ng asawa, niloko ng asawa. Yung tingin na, ay, byuda yan, sabik sa kasama yan. Ganon. May mga ka-close, may mga kaibigan akong, byuda, gagwapo, gaganda, napakababait. Pero hindi hayok na hayok magkaroon ng kasama. No boyfriend, no husband, no second wife, no problem. Ganon sila, masaya. Bakit? Kompleto sila. Buo sila. Ganun sana. Bakit kinakailangan mong i-demand na igalang ka? Bakit kinakailangan idikta? Bakit? Bakit kinakailangan mag-ibang? Kung secured ka. Diba? Bakit kinakailangan mong ipatanggap yung sarili mo? Kung secured ka.
Kung secure ka, unang-una, dapat ikaw makatanggap ng sarili mo kahit di ka tanggap ng iba. Kulang na kulang. Nagpe-pretend lang na kumpleto. Nagpe-pretend lang na kayang-kaya. Hindi. Hindi ka makatanggap ng paggalang ng iba. Galit na galit ka. Kulang ka. Insecure ka. Ba't kinakailangan mahal na mahal kung pwedeng mura naman? Ba't kinakailangan maraming-marami kung pwede naman konti lang? Ba't kinakailangan bonggang-bonggang? Pwede naman simple lang. Ba't kinakailangan may camera? Kung pwede wala naman nakakita. Insecurity. Yan. Aminin mo sa sarili mo. Aminin natin sa sarili natin. Na dahil sa mga insecurities na yan, may mga nagawa na tayong kasalanan. May mga mahalagang bagay tayong nakalimutan at napabayaan. At marami na tayong na-experience, nakabikuan, kalungkutan dahil sa mga insecurities na yan. Kaya pakatandaan natin, ang security natin ay wala sa bagay, wala sa tao, kundi kay Kristo. Sa pagmamahal ng Diyos sa atin, sa pagtubos na Jesus sa atin. Doon lang. Yun ay sobra-sobra na. In fact, kung wala ito, walang saysay, makamtan naman natin ang buong mundo. Kahit ang pag-iral natin walang saysay. Kung hindi tayo mahal ng Diyos at kung hindi namatay para sa atin si Kristo. Magiging ipokrito ako sa inyo kung sasabihin ko na sanay na ako sa affirmation ng tao. Di ba mayroon tayong expression na sanay na ako. Para bang, wala na sa akin yan. Hindi ko na pinapansin yan. Hindi. Kaka-addict ang affirmation. Yung purihin ka, picture ng pa-picture sa'yo, pa-autograph sa'yo, it won't be enough. Hindi ka masasanay. You'll crave for more. Kaya, alam ng Diyos na talagang ginagawan ko ng paraan ito para hindi umakyat sa aking ulo. Nandyan yung, hindi ako tumatanggap na ng schedule sa labas. Kasal sa labas, misa sa labas. Kung makita po ninyo ako, paminsan-minsan, ayun na ibig sabihin, matagal lang imbitasyon yon. O natanggihan ko na ng kung ilang beses yon. Nahiya na lang ako. Kaya ako pinagbigyan. Pero, other than that, wala na. Recollection retreat, hindi na. Kahit nga po yung mga imbitasyon na kumain lang sa labas, sa bahay nila, pakadalang na. Pakadalang na. Sabi ko nga, ngayon ako, pwedeng magkaroon ng mas maraming kaibigan kung saan-saan. Pero, iwasan ko yan. Kasi unang-una, hindi ko naman kayang alagaan. Pangalawa, ayoko nga pong masyadong ma-addict sa katanikan. Nandiyan, pasensya na, hindi na ako ganong nagbabasa talaga ng mga comments. Mabibilang na lang sa daliri ang isang kamay. Sa loob ng isang buwan or 2 buwan. Pero, I assure you na yung mga mahalagang hinihingi nyo ng panalangin nakararating po sa akin. Naiwasan ko lang pong mag-comment, yung magbasa ng mga comments na, alam nyo na, Father ganito, Father galing, ay ganun. At whenever someone affirms me, I always say thank you and praise God. Laging nandun yung salamat sa Diyos. Kasi ayoko i-depende sa tao, sa bagay, sa mga ginagawa kong identity ko. Hindi naman ako laging malakas. Hindi naman laging okay ang homily ko. Hindi naman ako laging mabait. Isa pa, hindi na talaga ako bumibili ng mga mahaling gamit. Simple lang. I see to it na kapag nagsusot ako ng damit, t-shirt na puti lang. O kaya yung clerical lang, pampari lang. Napakarami ko ng damit na hindi ko na isusuot. Napakarami ko ng pinamigay. Kapag nagbe-bless ako ng sasakyan, alam mo yun, yung sasakyan na gusto ko dati pa. Pero alam ng Diyos kung paano ko pinipigil ang sarili kong bupili ng bagong sasakyan. Yung sasakyan ko, 8 years na, second hand pa yan. Honda City. That's it. At dinagdagan ko yung mga tinutulungan ko. Kasi dinidisiplina ko ang sarili ko na hindi idepende ang identity ko sa lahat ng ito. Hindi naman po kasi habang panahon, malakas tayo. Hindi habang panahon, okay tayo. Hindi habang panahon, meron tayo. Pero habang panahon, habang tayo nabubuhay at hanggang sa kabilang buhay, may Panginoon na sa atin ay nagmamahal at hindi nagbabago, ni hindi nababawasan ng kanyang pagkamahal. Kaya sa kanya natin at hindi sa kung saan, sa kung sino, sa kung ano, natin idepende ang identity natin. Sapagkat kung hindi, magkaka-identity crisis tayo kapag nawala ang mga ito. Tulungan niyo po ako
Pagdasal natin ng bawat isa na ito ang ating hilinging biyaya rin. Sabayin ng iba pang mga biyaya sa misang ito. Amen. Lagay po, sorry sa pagkahuli. Welcome po sa Our Lady of Lasalet Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa mga memes sa social media na sikat mula pa noon hanggang ngayon ay ito. Pamilyar, di ba? Sige nga po, kung pamilyar talaga kayo, basahin ninyo. Mali! Ganire! Few moments later. Di ba ganun ang basa dyan? Yan ang favorite na meme ng mga content creator para sa kanilang mga short videos na may twist sa dulo. Na gustong-gusto naman natin kasi na-excite tayo, naku-curious tayo sa susunod na eksena. Kasi ang ibig sabihin ng meme na yan, may napanood ka ng eksena, tapos sasabihin, A few moments later. may twist yun, may ibang eksena. Halimbawa, yung unang eksena, masaya. Yung susunod na eksena, A few moments later. sad na. Halimbawa, yung unang eksena, maayos. A few moments later. Susunod na eksena, magulo na. Halimbawa, yung naunang eksena, okay yung plano. Pero a few moments later, mabubulilyaso. Yun yung sequence na binibigay niya. Bakit ko sinasabi yan? Kasi parang pwedeng gamitin yan sa ating gospel reading na napakinggan. Tingnan po ninyo, dun sa unang eksena ng gospel reading, very good si Peter Maganda yung sagot niya, perfect! You are the Christ. Ikaw ang Kristo. Ikaw ang Mesiyas. Sa ibang version, pupurihin pa siya ng Panginoon. Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas. Sapagkat yung sinabing mo yan, hindi galing sa tao yan, galing sa inspirasyon ng Diyos yan. But then, A few moments later. mag-iiba na yung eksena. Sasabihan na siya ng Panginoon, lumayo ka sa akin, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Sapagkat ang sinasabi mo ay hindi na galing sa Diyos, galing na sa tao. Kwak, kwak. Nakita ninyo? Nag-iba yung eksena. Kasi naman, si Pedro, tanggap si Kristo. Pero hindi ang krus ni Kristo. Ay, hindi pwede yun, Mars. Hindi po pwede yun. Kung mayroong Kristo, dapat may krus. Kung mayroong krus, dapat may Kristo. Perfect combination. Yang dalawang yan. Hindi mo pwedeng alisin. Yan. Mawawala yung malalim na kahulugan. Kailan ba ako kumain sa isang karinderya na kumuntik na ako magreklamo? Kasi ang in-order ko, tapsilog. Yes, may tapa. Yes, may itlog. Pero walang sinangag. Basta kanin lang, plain rice lang. Diba? Kakainis yan. Kasi nag-expect ka, tapsilog. Yung si dyan, sinangag, hindi sinaeng. Bahin nyo na lang, para wag nang mag-expect. Kasi nag-expect, tapsilog. Iba yata yung lasa ng tapa kapag may sinangag on the side, diba? Pati yung kombinasyon ng tatlong yan, yun ang hinahanap-hanap mo Diba? Pag plain rice yan, parang kulang. Ganon ang kombinasyon ni Kristo at ng krus. Mawawalan ng kabuluhan ng krus kung wala si Kristo na namatay sa krus. Hindi natin pararangalan. Kahapon, pinarangalan natin. Kapag mahal na araw, may veneration of the cross tayo. Walang saysay, walang kabuluhan ng kapirasong kahoy na yan kung hindi si Jesus namatay dyan. On the other hand, mababawasan ng malaking kahulugan
ang pagiging Kristo ni Jesus. Pag sinabing Kristo, hindi basta pangalan ito. Ang pagiging Kristo ni Jesus, ibig sabihin ng Kristo, Mesayas, tagapagligtas. Pag inalis mo ang krus, mamawalan o malaki ang mababawas sa kahulugan ng pagiging tagapagligtas ni Jesus. Sapagkat sa kanyang pagligtas, tinahak niya ang daan ng krus. Sige, para mas maunawaan po ninyo. Isipin na lamang po ninyo, kung sa ibang paraan tayo, niligtas ni Jesus. Ayan, minsan nagmamagaling tayo eh. Ano kaya? Dapat pa bang mamatay si Jesus sa krus? Wala bang ibang paraan? Sige Mars, mag-isip ka, ano? Come on? Hindi, seryoso. Kasi minsan gumaganyan tayo eh. Ano? Magbigay kayo. Ito. Ang madalas, Father, makapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, nalikha ang sanlibutan. Hindi ba niya po pwedeng sabihin, maligtas na kayo, Jeran? Pwede ba yon? Yes. Pwede yan. Kaya lang, ma-appreciate ba natin yan? Halimbawa, niligtas nga tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita lang. Tapos tayo nagkakatipon-tipon ngayon. Parang, anong pagpapasalamat natin na matindi sa Diyos kung ganyan lang? Niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Okay. Diba? Eto. Siguro naman nakakita na kayo ng picture na ganito. Si Jesus habang nakabayubay sa krus, pinaglilingkuran ng mga anghel. Parang kinokonsol, na hindi malayo sa katotohanan sapagkat tandaan po natin ang pinaka-identity at function ng mga anghel ay maglingkod sa Diyos. Kung ang mga anghel ay nagbabalita ng good news, kung ang mga anghel ay nagtatanod sa atin, guardian angels, bonus lang yon. Inutusan sila ng Diyos, kaya nila ginagawa yon. Sapagkat ang pinaka-function nila, nandun lang sila sa tabi ng Diyos. Kaya hindi malayo sa katotohanan yan, na nandun ang mga anghel, kinokonsol ang nakabayubay sa krus na si Jesus. Kaya, eto medyo inedit ko ito eh. Kaya, hindi rin malayo sa katotohanan, yung picture na yan. Yan. Na habang pinapahirapan pa lang si Jesus, nandiyan ang mga legions of angels nakapaligid sa mundo, nakatunghay mula sa kalangitan, armado, makapangyarihan. Naghihintay sa Diyos ng signal anytime. Aatake. Gustuhin lang ng Diyos. Aatake ang mga yan para wakasan na ang sanlibutan. Hindi malayo sa katotohanan yan. Tandaan po ninyo sa Matthew 26 verse 33 ay sinabi ni Jesus kay Pedro. Tatandaan niyo sa hardin ng Gethsemane nang tagpasin ni Pedro yung tenga ng isang Romano. Pedro, isulong mo yung tabak. Hindi mo ba alam na hindi mo ko kailangan yung pagtanggol? Hindi mo ba alam na kung sasabihin ko ngayon sa langit, sa Ama, na tulungan ako, magpapadala siya agad ng higit pa sa 2 batalyong mga anghel? Jesus could have done that. But God knew from the very start that it's not the best thing to do, the most loving thing to do, the right thing to do. Because the best thing to do, the right thing to do, the most loving thing to do, ay ang kanyang plano, ang mamatay si Jesus sa Kalbaryo. That's the best thing to do, the most loving thing to do. O sige nga, kanina pa natin na pag-uusapan, umisip ka ng paraan. Meron pa bang mas gaganda dyan? Sige, umisip ka pa. Kapatid, in the first place, kaya hindi natin maunawaan yan, bakit? Bakit kinakailangan ang Diyos magkatabang tao at mamatay sa... Hindi ko Kung bakit hindi natin maunawaan, kasi the best yan. Hindi maarok ng ating isipan. Kung iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita lang, arok na arok mo yan. Makapangyarihan siya.
Pero yung napakamakapangyarihan, mamamatay sa krus ng Kalbaryo, ang hirap intindihin yan. Bakit hindi mo maintindihan? Kasi the best ng paraan yan. Ang Diyos kapag nagdidesisyon, laging the best. Wala nang mas better pa sa the best. Deuteronomy 32, verse 4. He is the rock. All His ways are just. All His works are perfect. Hindi mo pwedeng questionin yung paraan niya kasi wala nang ibang the best na paraan kundi yan lang. Lalo pat ang pagliligtas sa atin ng Diyos ay hindi tungkol sa kanyang kapangyarihan, kundi tungkol sa kanyang pagmamahal. John 3:16, For God so loved the world. Hindi basta sinabing, for God loves the world. Katulad mo kapag nagsasabi ka ng I love you sa pinakamamahal mo, anong sinasabi mo? Hindi ka nakukontento sa I love you lang. I love you so much. Ganun ang sabi sa John 3:16, for God so loves the world. Hindi sinabi doon, for God is so powerful. Hindi sinabi sa John 3:16, ganun na lamang ang kapangyarihan ng Diyos. And so by just a snap of a finger, naligtas ang tao. Ang sabi doon, ganun na lamang tayo kamahal ng Diyos. Because our salvation is not about the power of God. It's all about the love of God. Kaya matagal Kaya bloody. Kaya messy. Kaya gross. Kaya madugo. Kaya mahirap. Kung ginamit ba ng Diyos kapangyarihan niya, mabilis lang. Madali lang. Pero hindi lulutang ang kanyang pagmamahal. Kaya nagalit si Kristo kay Pedro. Kasi ang sagot kasi ni Pedro kay Kristo, hindi dapat mangyari sa inyo ito. Dapat magkaklas tayo. Walang makagagalaw sa inyo. Gamitin natin ang ating kapangyarihan. Gamitin mo ang kapangyarihan mo. Bakit nagalit si Kristo kay Pedro? Nawikit nagpanting ang tenga Kristo kay Pedro. Bakit? Kasi bigla niyang narinig yung sinasabi sa kanya ng demonyo bago pa siya magpubliko ministeryo. Gawin mong tinapay ang batong ito. Magpatihulog ka, hindi ka maano. Ito ang kapangyarihan ng buong mundong ito. Sayong-sayo. Ibig sabihin ng demonyo, huwag ka nang magpakahirap. Huwag ka nang mamatay sa Kalbaryo. Kasi ayaw ng demonyong inculcate sa ating isip at puso na mahal tayo ng Diyos. Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ang makapagpapabago sa ating lahat, ang makapagbibigay sa atin ng pag-asa, anuman ating problema. Kasi kapag makapangyarihan ng Diyos, anong silbi ng kapangyarihan niya kung wala siyang pagmamahal? Pero dahil mapagmahal ang Diyos, alam mo, may silbi ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Gagamitin niya anumang oras ng kanyang kapangyarihan para iligtas ka kasi mahal ka niya. Kaya nagalit si Kristo kay Pedro Kasi ang pinagagamit ni Pedro sa kanya, tulad ng pinagagamit ng demonyo, kapangyarihan hindi pagmamahal. Pwede naman, pero papaano lulutang ang pagmamahal? Not to mention, tandaan natin, ang meron ng demonyo, kapangyarihan lang. Dating anghel yan pero wala siyang pagmamahal. Gusto niya, tumulad tayo sa kanya. All power without love. Delikado ang power without love, pero safe ang power with love. O nakita niyo yung mga kasalanan natin, paggamit ng kapangyarihan, kamakailan ay dinidenounce. So indirectly ni Pope Francis si Donald Trump, sapagkat nangangako si Donald Trump na ibabasura niya lahat ng migrante, i-deport niya lahat ng migrants kapag naging pangulo uli siya. Dinidenounce din ni Pope Francis si Vice President Harris sapagkat sumusuporta ito sa abortion. Ano sabi ni Pope Francis? Not welcoming migrants is a grave sin. Abortion is like an assassination. Lahat ng mga matitinding problema, kahit yung mga maliit, ano yan? Saan nangyagaling yan? Sa yabang natin. Buhay ko ito Ako masusunod. Pakialam ko sa iyo. Huwag niyo akong pakialaman. Paggamit ng kapangyarihan at hindi pagmamahal.
Katulad ng pag-ikli ng pasensya mo sa mahal mo, paninikis mo sa mga magulang mo, pakikipaghiwalay mo agad sa asawa mo, pagtatakwil mo sa anak mo, paglimot mo sa kapatid mo, sa kaibigan mo. Katulad ng pagtatampo natin sa Diyos. Marami tayong dahilan, pero hindi justify niya. Ang pinanggagalingan niya, yung yabang natin, yung paggamit natin ng kapangyarihan, ng kalayaan, at hindi ng pagmamahal. Sapagkat ang pagmamahal matyaga. Ang pagpapatunay ng pagmamahal ay sa pamamagitan ng tiyaga. Hindi nga ba't ang first definition of love according to St. Paul sa 1 Corinthians 13, love is patient, and then love is kind. Because everyone can say, I love you. But not anyone can stay and prove His love for you. Lahat pwedeng magsabi, mahal kita. Pero konti lang yung mananatili talaga para sabihin sa iyo, kahit hindi sa salita, mahal kita. Kaya nga, kapag nakakakita ko ng mga matatanda ng mag-asawa, sa inyo ako mas kinikilig. Mga kabataan, hindi ako kinikilig dyan. Sa inyo. Sa inyo. Kasi I wonder, I really wonder, kung ilang libong milyong beses na kayo nagpatawaran. Kapag nakakakita ko ng mga lolo, lola na sagad sa alaga, sa mga apo ha? I wonder, ilang beses nilang naitanong, Hanggang kailan namin gagawin ito? Kailan kaya kami mapapahinga? na hindi naman masabi sa anak. Kapag nakaka-encounter ako ng breadwinner sa pamilya, I wonder, ilang beses na niyang naisip mag-give up na, ang isipin naman ng sarili niya, ang mag-ipon naman para sa kanya. Kapag nakaka-encounter ako ng mga magulang na malaki ang problema sa anak, hindi man maitakwil, I wonder, ilang beses na yan, gabi-gabi umiiyak. Ilang beses na niyang iniiyak sa Diyos ang kanyang anak. Kapag nakakakausap ako sa kumpisal ng mga misis lalo na napakalaki ng problema sa kanilang kabiyak, pero makikita mong minamahal pa rin ang kanilang mister at ayaw masira ang pamilya. I wonder, ilang beses niyang naisip na makipaghiwalay? Kapag nakaka-encounter ako ng mga anak na inaalagaan, ang magulang na matagal na, yung 2-3 buwan nag-aalaga sa may sakit na magulang, ayos pa yan. Pero yung taon na, yung matagal na, tapos yung magulang matanda na nag-uulyanin, makulit pa, hindi man nag-uulyanin, mareklamo. I wonder, ilang beses niyang naisip, bayaan ko na lang kaya ito. Hanggang kailan kaya ako mag-aalaga dito? Hindi kaya ako tutulungan ng ibang kapatid ko? Kapag nakaka-encounter ako ng mga pare na nagsa-celebrate ng golden anniversary, ng mga paring namamatay ng matanda at pare, I wonder, ilang beses kaya niyang naisip na mag-quit sa pagkakas? I really wonder. Nagwa-wonder talaga ako. Kasi sigurado ko, madalas, marami. Ngayon kung ilan, hindi ko na yun problema. Sapagkat di na yun ang mahalaga. Kasi alam ko sa puso ko, ang pagmamahal ay hindi nabibilang, hindi nasusuko talaga. Na ipapakita sa pamamagitan ng tiyaga. Pwede tayong maghanap ng ibang mga languages of love. Dapat bigyan mo ako nito. Dapat meron ako nito. Dapat, minsan-minsan tinatawagan mo ako. Mga languages of love. Sabihin mo namang I love you. Sabihin mo namang you care for me. Lahat ng languages of love. Hanap kayo. Sige, acceptable lahat ng yan. Pero tandaan ninyo, ang basic na language of love sa lahat ng mga languages of love, patience. Tsaka,
Kaya nga yung iba na nagloloko ang asawa, may tendency na, ganito ginawa ko. At sabihin ng naglokong asawa, ba't ka nanununton? Ba't ka nasusumbat? May tendency yung mga magulang, halimbawa sa isang anak na nagloloko, anak ganito, anak ganon. At sabihin ng anak, ba't sinusumbat mo sa akin yan? Hindi nasusumbat, hindi nanunumbat, hindi nanununton, hindi lang masabing mahal kita. Kaya ang sinasabi, yung mga sakripisyo nila, kasi yun ang nagpapakita, mahal ka niya. Ang sinasabi lang sa'yo kung bakit parang panunumbat, panununton yun, huwag mong sayangin ang sakripisyo ko sa'yo. Kasi mahal kita. Yun lang yun. Kaya nga kung minsan kapag kahit magmukha ka ng tanga, mainam nang hayaan mo na. Kung hindi pa rin makita ang pagmamahal mo sa Kanya. Kasi alam mo sa sarili mo, hindi na siya makakaramdam ng pagmamahal na pinaramdam mo. Bakit siya pumupunta sa syota niya? Bakit ka pinagpapalit? Nanay ka niya? Bakit ka pinagpapalit sa iba? O siguro maganda, may naibibigay sa kanya. May kapangyarihan, matalino, ano pa? Mawawala yung kapangyarihan na yun. Tandaan mo. Pero hindi niya i-deny ang pagmamahal. Kahit nga minsan, di ba? Minsan may mga nagre-reklamo. Kasi si nanay o kaya si tatay, mas pinapapuran yung anak niya galing sa Manila, galing sa abroad, bigay ng bigay, paborito. Wala naman tayong masamang sinasabi doon. Kaya lang yung anak mo na nandito, nag-aalaga sa iyo, na kahit mahirap lang, pero nandyan, murahin mo, nandyan pa rin. Ikumpara mo doon sa mayamang naka-abroad, nandyan pa rin. Pero hindi ko minamasama pa. Pero, bigyan mo ng pera, bigyan mo ng oportunidad, bigyan mo ng kapangyarihan, yung anak mo na laging nandyan para sa'yo, kaya niyang gawin yung ginagawa ng anak mo nasa abroad. Pero yung nasa abroad, na nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo, nagbibigay ng pera, may question pa tayo dun Kapag nawala na ba siyang maibibigay sa iyo? Yung ginagawa ba nung anak mo walang pera, nandyan para sa'yo, magagawa nung anak mo? Hindi ko minamasama yun. Ang sinasabi ko, iba yung may pagmamahal at ang pinakasanyalis ng pagmamahal, sakripisyo, tiyaga. Sana mga kapatid, kapag tinitingnan natin ang ating Panginoon, naisip natin yung naisip ni Saint Bernard ng Clairvaux. Sabi niya, kapag tumitingin siya sa krus kung saan nandun si Kristo, ay para bang nagsasama-sama yung mga sugat ni Kristo at nagsasabi sa Kanya, I love you, mahal kita. Upang anuman ang ating mga problema, magmahal tayo sa Kanya, maging matyaga tayo sa Kanya, upang kahit di pa tayo gumagaling, upang kahit di pa nasosolve yung problema natin, patunayan natin ang ating pagmamahal sa Kanya. I'm staying, Lord. Nananatili ako, magsisimba, magdarasal pa rin ako. Kasi alam ko, mahal mo. Kaya, a few moments later, kaya mong baguhin ang kalagayan ko. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating... Welcome po sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa mga mainit na usapin, debate, pakikipagtalastasan sa social media mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon ay ang usapin ng sino ba talaga ang the GOAT sa iba't ibang larangan. Pag sinabi pong the GOAT, ayan, ay pakita na, greatest of all time. Halimbawa, sa larangan ng sports, basketball, sino ba talaga? LeBron James or Michael Jordan? Sa football, si Messi ba o si Ronaldo? Sa music, Elvis Presley ba or Michael Jackson? Pagbanda, Beatles ba? Queen or Rolling Stones? Sino? Ano? Ang dagon para sa iyo. Dito lang sa atin, kamakailan, naging mainit ding usapin. Yung pagkakuha ng Milo kay E.J. Obiana at hindi kay Carlos Yulo na endorser nito. Sabi ng mga netizen, hindi dapat si E.J., dapat si Carlo.
sapagkat 2-time gold medalist ito. Sabi naman ng iba, bakit? Girlfriend ba ang bumibili ng Milo sa pamilya? Di ba ang ina? Dapat daw, ibigay na lang kay Opiana. Nako, mawiwindang ka sa mga comments, sa mga explanations, kung bakit yun ang dagot nila sa iba't ibang mga larangan Napalagay ko ay natural lang naman sa isang tao na magkaroon siya ng sagot. Sapagkat ito ay para bang pagpapakita ng kalikasan din natin bilang mga tao na gusto rin nating maangat sa ating kapwa-tao. Di ba? Gusto natin, inuuna tayo, gusto rin natin, pinapahalagahan tayo, binibigyan tayo ng importansya. Gusto natin umaangat tayo sa iba. Kahit nga nung tayo bata pa, tingnan po nyo yung picture ng mga pamangkin ko. Pinag-posing sila. Ayan, 3 magkakapatid yan. Wala pa yung isa. Nakita nyo naman yung bunso, di ba? Ayan. Pinakakwela. Ayan nga sabi ng nanay niya dun sa post na yan, alam na ang pinaka. So kaya tayo nagkakaroon ng ganitong pagdedebate sa dagot na yan, dagot na yon. Feeling kasi natin, natataas din tayo kapag nananalo yung ating pambato. Ganyan tayo Gusto natin, nahangat din tayo. Katulad ng pagtangkilik natin sa success ni Batista, ni Bruno Mars, ni Apple Diab, na kahit hindi purong Pilipino, para bang inaangkin din natin ang success ng mga ito, ng buong buo, parang isang purong Pilipino. Kasi gusto rin natin maangat tayo. Lalong-lalo na sa kultura natin at sa kasaysayan natin, na sa matagal na panahon sa kasaysayan, ay para tayong pinagmukhang mababa ng mga sumakop sa ating dayuhan. Kaya't yung pagnanais natin na maging dakila, hindi lang natural, nasa kasaysayan pa natin yan. At walang masama dyan. Kaya nga sa Ebanghelyong napakinggan, nagalit ba si Kristo? Nang malaman niya ang pinag-uusapan ng kanyang mga disipulo ay kung sino ang pinakadakila sa mga ito, gayong ang topic niya, ang itinuturo niya sa kanila ay ang kanyang magiging paghihirap at kamatayan sa Kalbaryo. Sa totoo lang, pwede niyang sabihin, ano ba naman kayo? Nung isang araw ko pa sinasabi ang magiging paghihirap ko at kamatayan ko. And yet, pinag-uusapan niyo kung sino ang pinakadakila sa inyo, ang kapal naman ng mukhang ninyo. Hindi ganun ang naging reaksyon ni Kristo. Instead, umupo siya at nagturo pa sa kanila. Anong tinuro sa kanila? Kung papaano magiging dakila. Itinuro pa niya sa kanila at sa atin ngayon ang paraan para magkaroon ng tunay na kadakilaan. Kasi sa konteksto ng Ebanghelyo, kinorek ni Kristo yung maling notion ng glory, greatness o kadakilaan ng mga disipulo. Sapagkat kung mayroong tunay na kadakilaan, mayroong huwad o peking kadakilaan. Ito yung kadakilaang feeling mo dakila ka, pero sa mata mo lang, pakiramdam mo lang. Hindi sa mata ng Diyos, hindi sa mata ng tao. Sa mata ng Diyos, gusto niya at talagang ibabagsak ka niya. Kasi yun ang sabi niya, ang nagpapakataas ay ibabagsak, ibababa. At sa mata ng tao, sa harapan po pwedeng nakangiti sa'yo, pero pag sa talikod mo, buwisit na buwisit sa'yo. Hindi yung tunay na kadakilaan. Natatandaan ko nung ako'y ma-assign sa isang parokya, na assistant lang naman. May na-encounter akong mga taong ganito. Ilan sa mga miyembro ng isang samahan sa parokyang ito, yayabang. Ay, saksakan. Alam mo kung sino. Pari nga, hinihiya Hindi naman ako nahiya. Kasi kung sa akin niya ginawa niya doon sa kapatid kong pare, ako sasabihan ko talaga siya. Nasa bunutan ko muna siya. Sabihin ko sa kanya, baklang to. Mayaman kasi, natatalino kasi, baker kasi. Pero, yun ba ang tunay na kadakilaan? Bakit ako ganitong magsalita na parang siguradong-sigurado ako na hindi yung tunay na kadakilaan? Ay nako, sabi ko sa inyo, itong nagsisermon ako ngayon, mapapanood dito bukas, live. Yung mga tao doon, alam ko sino tinutukoy ko. Kasi kung yung mga taong tinutukoy ko ay magpapasurvey sa mga kababayan nila, sa mga common na tao doon, satisfaction rating, sinisigurado ko sa inyo, bagsak na bagsak ang mga ito. Testingin nilang mamatay ngayon. Sinisigurado ko kung konti makipaglibing. Ay, sigurado ako. Hindi yung tunay na kadakila. Huwad na kadakila. Yabang lang yun. Hanggang sa sarili lang. Iwasan natin yan. Ang tunay na kadakilaan, sang-ayon sa Ebanghelyong napakinggan, ay nasa kapakumbabaan. Mahirap man tayo o mayaman. Ito'y wala sa pagkakaroon ng maraming taong tatango lang at tatango sa atin. Magkasabi sa atin, boss, ma'am,
kundi sa bilang ng mga taong napaglingkuran natin. Hindi ito nasusukat sa layo ng narating natin, kundi sa layo din ng mga narating ng ibang tao dahil sa atin. Wala ito sa forma, wala ito sa asta, kundi nasa tamang pakikipagkapwa-tao talaga. Lalong-lalo na sa mga ama. Nakita po ninyo sa Ebanghelyo, matapos sabihin ni Kristo sa kanyang mga disipulo, serve with humility, be last. Anong sinabi niya pagkatapos? Kumuha siya ng isang bata at sinabi niya, sino mang tumanggap sa mga batang tulad nito. So ibig sabihin, tanggapin nyo sa inyong paglilingkod ng may kapakumbabaan ang mga batang, hindi ito bata lang na literal, kundi yung mga nasa ibaba ng lipunan, mga may karamdaman, mga mahirap, kasama ng mga bata. Sapagkat walang unang dapat makaramdam ng ating pagpapakumbaba, kundi yung mga nasa ibaba. Madaling magpakumbaba sa harapan ng kaparis lang natin, sa harapan ng mas mataas sa atin. Kaya't ang true test ng humility natin, kung genuine, ay kung paano natin itatrato yung mga nasa ibaba natin. Doon makikita ang karakter natin. Natatandaan nyo si Princess Diana, diba? Di ba? Sa lahat ng miyembro ng royal family, talagang love na love siya ng marami. Despite her life was covered with a certain controversy. Gustong-gusto siya. In fact, nung namatay siya, ang dami nakipaglibing sa kanya. Kahit sa ibang mga lugar, sa iba't ibang panig ng mundo, nagkaroon ng tribute para sa kanya. At kahit matagal na siyang wala hanggang ngayon, namimiss siya ng mga taong tunay na nakakilala sa kanya. Talagang tumatak siya sa puso at isip nila. So anong sikreto ni Princess Diana? Was it her beauty? Was it her family? Was it her elegance? Ang sekreto ba niya ay ang kanyang yaman para sa kanyang kadakilaan? Hindi. Kundi ang kanyang kapakumbabaan na ramdam ng marami, lalong-lalo na ng mga taong nasa mababang kalalagayan. In fact, siya dati ang pinakaunang importanteng personalidad ang dumalaw sa mga may AIDS. During those times na lubhang kinatatakutan, mas kinatatakutan ba kaya sa COVID ang AIDS? Natatandaan niyo nung unang sumulpot ang AIDS? Kinatatakutan ng mga taong may AIDS. Pero si Princess Diana, dumalaw sa mga may AIDS. Walang protective gears, ha? Wala. At kinakamayan pa niya. Sabi nga ng mga komentarista, makikita mo naman sa pictures at sa video lalo na, kung plastic lang, hindi eh. Mararamdaman mong genuine talaga. At tingnan po ninyo yung mga random pictures na yan, ng kanyang pakikipag-usap sa mga mahirap, sa mga may sakit, sa mga bata. Pansinin po niyo siyang makipag-usap. Hindi siya tutungo. Madalas, umuupo, tumatalongko, lumuluhod, para maging ka-level lang niya yung kausap niya. Sapagkat sabi nga po ng mga psychologists, malaking bagay yan sa kinakausap mo. Hindi lang sa bata, kundi sa kahit sino pa, lalo pa kung mas mataas ang estado mo kaya sa kanya. They'll feel welcome. They'll feel loved. Mararamdaman nilang importante sila. Mararamdaman nilang welcome sila. Mararamdaman nilang iginagalang mo sila. Kaya mararamdaman mo sila at mararamdaman ka rin nila. Yun ang tunay na kadakilaan. Ramdam. Ang mga alagad sa Ebanghelyo, naghahangad ng tunay na kadakilaan, pero ibang klaseng kadakilaan. Kaya si Kristo hindi lang maramdaman. Hindi rin sila maramdaman ni Kristo. Akalain yung ito na yung pangalawang beses, kundi man pangatlo, na sinasabi ni Kristo ang kanyang magiging kamatayan sa Kalbaryo. Wala silang reaksyon. Ikaw, yung taong kasama mo, na minamahal mo, namumroblema. Papatayin na siya eh. Nalilito na rin siya, marahil. Nalulungkot siya. Tapos wala kang pakialam sa kanya? Ano yun? Ni hindi ka magtanong. Basta okay ka lang ba? Ganon sila kalayo sa kanya. Sapagkat ibang klaseng kadakilaan ang hinahangad nila. Kadakilaan ng kamunduhan, kadakilaan ng kayabangan. Kaya hindi sila magkaramdaman. Hindi yan tunay na kadakilaan. Ang tunay na kadakilaan ay ramdam. Ramdam ng mga tao sa iyong buhay. Ramdam nila kung nagpapakumbaba ka. Ramdam nila kung naglilingkod. Kita nila. At yun ay pahahalagahan nila. Narinig po natin sa ating ikalawang pagbasa na ang pangunahing dahilan ng pag-flourish ng kasamaan sa samahan, maging sa pamilya, pangunahing dahilan ng kaguluhan ay selfishness
or pagiging mayabang. Kaya kung sa bawat sabahan, kung sa bawat pamilya, may nagpapakumbaba, may nagpapatawad, may umiintindi, may umuunawa, may nagpapasensya, at may naglilingkod, may nagsasakripisyo, hindi mamamayani ang masama, hindi magkakagulo ang samahan at ang pamilya. At ramdam ng pamilya mo kung ikaw yun, kung ikaw yung nag-a-adjust, kung ikaw yung nagtsatsaga, yung umunawa, nagpapatawad, at kung ikaw ay nagsasakripisyo, nagtataguyod sa inyong pamilya, ramdam yun nila. And I assure you, hindi ka nila ipagpapalit sa sino mang kilala ng mundo na dakilang dakila na, hindi ka nila ipagpapalit sa idolo nilang artista o atleta, sapagkat maaaring hindi ka kilala sa buong mundo, pero para sa kanila, dahil sa kapakumbabaan mo at sa sakripisyo mo, ikaw ang kanilang mundo. Ang iyong monumento, ang iyong plake, ang iyong tropeyo ay hindi gawa sa kahoy, sa bato, sa simento, kundi sa puso. Nakaukit ka sa puso ng tao. Yun ang totoong kadakilaan. Yung tayo magkapuwang sa mga nakakasalumuhan natin sa kanilang puso at isipan. Sapagkat ang kadakilaan naman talaga ay hindi na ipupwersa. Dakilain mo ako, purihin mo ako. Hindi ito naiuutos, hindi ito nabibilin, hindi ito bigla na lang isusuot. Ito ay kusang binibigay ng mga taong ramdam ang kapakumbabaan mo at ang sakripisyo. Dahilan para mamayani ang mabuti at ang kapayapaan sa samahan at sa tahanan. Amen. Lagay natin ang ating welcome po sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kamakailan ay naging viral ang statement ni Pope Francis nung siya'y nasa Singapore, when he said that all religions are paths that reach to God. All religions are paths that reach God. Agad nag-react dito ang mga conservatives, even sa mga Catholics, na sinasabing si Pope Francis ay heretic. Maling-mali daw dito si Papa Francisco. Erehe daw dito si Papa Francisco. Sapagkat maliwanag nga namang sinasabi ni Kristo sa banal na kasulatan, I am the way. Hindi nga naman niya sinabing, I am one of the ways. At sinabi rin ni Kristo na walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So para sa mga conservatives na ito, there are no other paths that reach God apart from the way, the path, our Lord Jesus Christ. So paano nga ba natin sasagutin ito? Well, tandaan po natin, ang inclusivist na statement na ito ay hindi bago sa simbahang Katolika. Many years ago, sa Vatican II, ganito rin ang sinasabi. Ang sinasabi ay parang, while we maintain, naniniwala tayo, pinangahawakan natin, at hindi natin ito iwa-water down. Kay Kristo lamang talaga ang kaligtasan. Siya lamang talaga ang daan. Pero sinasabi rin, ina-acknowledge din ng simbahan, na kahit ang ibang tao na hindi miyembro ng simbahang ito ay pupwede pa rin maligtas sa pamamagitan pa rin ni Kristo. Sa papaanong paraan? Maraming paraan. Sapagkat ang Panginoon gagawin ang lahat ng paraan. Anong sabi sa John 3:8? The Spirit blows where it wills. Ang hangin ay umiihip kung saan ito ibig. Nadidiktahan mo ba ang hangin kung saan siya iihip? At makukulong mo ba ang hangin sa isang kulungan lang para dito lang sa kulungan na ito umihip? At hindi makalabas ang hangin para sa iba ay umihip? Hindi! Ganon ang hangin, ang hininga, ang Espiritu ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon na may bunga, fruits of the Holy Spirit,
na may bunga ng pag-ibig, kagalakan, katapatan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, kapayapaan na hindi natin ma-deny na kahit sa ibang reliyon, mayroon ding ganyan. Nagagalak din sila. May peace of mind din yung iba sa kanila. Mabuti din ang marami sa kanila. Mabait din ang marami sa kanila. At para sa atin, kay Kristo rin galing yung mga bunga ng Espiritu Santo na yan kahit hindi nila alam. Besides, magtatagal ba yung mga relihiyon na yan? Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga major religions, Judaism, Hinduism, Buddhism, Islam. Wala akong pakialam sa mga, alam nyo na, alam mo namang tao lang Alam mo namang, nako, may ginagawang kabalbalan Dinudiyos mo pa. Nako, mahirap ispelengin yan. Hindi na, sorry. Sige, isali na rin natin. Sige. Sila rin naman yan, anak ng Diyos. Kaya lang, mas focus tayo dito sa ibang mga major religions. Magtatagal ba yung mga yan kung walang magaganda at mabubuti na mga bagay at kung walang katotohanan kahit papaano sa ibang relihiyon na yan? Hindi magtatagal yung mga yan. Kung si Kristo ang liwanag ng sanlibutan, naniniwala ang simbahan na ang liwanag na yan ay nasa sa ating simbahan, pero sumisinag din siya, may mga rays of truth, of goodness din siya sa ibang mga reliyon at simbahan. Pero para sa atin, yung pinaka-focus ng liwanag nasa ating simbahan sapagkat si Kristo ang nagtatag ng simbahang ito. Naintindihan po ba ninyo? Yun ang pananaw natin. Pero yung liwanag ni Kristo, hindi lang kopong-kopo natin. May mga sinag din siya sa iba. Ang patunay niyan napaka-unrealistic. Kung sasabihin natin, walang mabubuting tao na Hindu, na Buddhist, napaka-unrealistic niyan sapagkat alam natin mararami ding mabubuting tao na Muslim. At napaka-judgmental natin, napakakitid pa natin kung sasabihin natin na ang kaligtasan lang ay sa atin. At kung magkakaganyan, hindi ka katolikong mag-isip kung ganyan ang takbo ng iyong isipan. Tandaan po natin ang basic na meaning o kahulugan ng Katoliko, pangkalahatan, kaya nga Catholic, parang may word na whole. Catholic. Kung mapupunta po kayo sa Roma, makikita po ninyo yung mga columns nakapaligid sa St. Peter's Square na para bang dalawang malalaking mga baraso na nagwe-welcome, open arms sa kahit sinong gustong pumunta sa simbahan. Ganon dapat ang simbahan. Yun ang Katoliko para sa lahat ng tao. Maniniwala po ba kayo? Maniwala kayo. Hindi ako magsisinungaling sa inyo. Na may mga sumusunod sa akin na nagsisimba, born again dito. Iglesia ni Cristo dito. Totoo. Ngayon, magsisimba pa sila dito kung hindi nila ma-feel na sila welcome? Hindi lang yung ambience ng simbahan, kundi yung turo ng simbahan. Kailanman hindi natin sila sinisiraan. At sila ay atin ding iginagalang. Na dapat patas din ang tingin natin kung paano natin tinitingnan ang isang Katoliko. Dapat ganun din sa iba. Yan ang turo ng ating simbahan. That's who we are and that's who we should be as Catholics.
Dapat lahat welcome. Hindi yung tayo-tayo lang. Ayaw ng Diyos ng ganyan. Sapagkat ang lahat ng tao ay anak niya. Para sa lahat ng tao namatay si Kristo. Kaya ang alok niyang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Nakita po ninyo, yan ang sinasabi sa ating mga pagbasa ngayon. Sa ating unang pagbasa ay nandong minarapat ng Diyos na makapag-prophesy, makapaglahad din sina Eldad at Medad kahit na hindi sila naroroon sa grupo ng mga binahiginan ni Moises ng kanyang pagiging propeta. Sa ating ebanghelyo, hindi binawal ni Kristo yung sinumbong ni St. John sa kanya. Yung isang taong nagpapalayas ng demonyo sa pangalan niya. Sapagat para sa kanya, sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. In other words, lahat ng tao, lahat ng relihiyong gumagawa at naglalayo ng mabuti, dapat magkakakampi. Mga kapatid namin sa ibang relihiyon, ang dami na ngayong taong hindi naniniwala sa Diyos. At ang dami na rin taong bagamat naniniwala sa Diyos ay nabubuhay na hindi sumusunod sa Diyos. Bakit hindi tayo magtulong-tulong? Tayong lahat ng mga naniniwala sa Diyos, tayong lahat ng mga sumusunod, nagpapahalaga sa Diyos, iba't iba lang ang ating ekspresyon ng ating pananampalataya. Bakit hindi tayo magtulong-tulong para harapin at tulungan ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos o nabubuhay ng walang Diyos? Kamakailan ay nag-donate po tayo ng sound system sa San Jose City Jail. Diyan. Yung binigyan natin ng sound system, mga speakers na maayos, magaganda, maliwanag, I think 5 palapag. Ang isa sa layunin niyan, para makatulong din sa kanila. Kasi sabi nila, madalas pag tinatawag yung pangalan, 30 minutes bago bumaba, tinawag na pala, oy, may dalaw ka. Kasi hindi maintindihan. Pero ang pinakapakay ko talaga kung bakit tayo nag-donate ng sound system dyan, ay kapag nagmimisa ang pare, nagtotok ang madre, ang makakarinig ay marami. Kasi usually, kapag nagmimisa ako, nagtotok yung madre, ang nakakarinig lang ay kokonti eh. Isang palapag lang o isang grupo lang ng mga prisoners. Ngayon, sila ng lahat. Kasi may speaker ng maganda, maliwanag ang bawat palapag. Malaking tulong po ito sa mga preso. Kasi tandaan po ninyo, ang Diyos ang makapagpapabago ng puso ng tao. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. At kung makikita po nyo sila, kapag sila'y nagsisimba, all ears, maghulog ka ng pin, maririnig mo yung pin. Ganon sila. Ganon sila kauhaw. Siguro ganon kapag nakulong talaga. Ganon sila kauhaw sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na mag-mise. Napakahalaga na may magtok na madre. Nakapag-iisip sila. And besides, they have all the time para pag-isipan yung salita ng Diyos na narinig nila. Ngayon, ang sabi ko dun sa warden, Sir, kahit po hindi katoliko na pastor, ministro, pwedeng gamitin ng speaker na ito. Pwedeng gamitin ng sound system na ito. Pero pakiusap po, pakisabi naman sa kanila, hindi naman sa inuunahan ko, baka lang, walang siraan. Pag sinisiraan po ang simbahang katolika, pakiremind sila, kami nag-donate niya. Papatayin namin yung speaker na yan. Pero seriously, ang sabi ko, pakisabi po sa kanila, wala na dapat siraan. Dapat magtulong-tulong na lang para gabayan yung mga kapatid naming nasa kulungan. Salita ng Diyos lang. Salita ng pagmamahal. Yun, dapat talaga, ang kapatid ng mga hindi katoliko, mga pastor, ministro, tulong-tulungan na lang tayo. Lalong-lalo na sa mundo ngayon, kinakailangan tayo magkaisa.
Ang pinag-uusapan nila ngayon, paglalaban ng kadiliman at kasamaan. Nasaan ang kabutihan? Besides, kahit sa mga gumagawa ng kabutihan, kailangan magtulong-tulong pa rin naman. Sabi nga daw ng isang pare, magpasalamat pa nga tayo na hindi lahat ng tao Katoliko eh. Kasi kung lahat ng tao Katoliko, kaya ba natin pastulan ng lahat ng ito? Kung lahat ng tao Iglesia ni Cristo, kaya nyo bang pastulan ng lahat ng ito? Kung ang lahat ng tao born again, kaya nyo bang pastulan ng lahat ng ito? Hindi nga ba't kung minsan, kung ikaw ay magulang, ang dami mong anak, okay lang na ipaampun mo sa iba. Kung hindi mo naman, mapapatnubayan. Di parang ganyan lang din naman. Ako nga ang tagal ko nang nangangarap na bawasan ng misa dito, lalong-lalo na tuwing linggo. Kasi napapagod na ako. Akala ko'y mababawasan kayo. Kapag naubuo na yung simbahang ito, hindi kayo nababawasan, nadadagdagan pa kaya? Kumuha naman ako ng ibang pare, pupunta ba kayo? Ewan ko sa inyo. So dapat magtulong-tulong na lang. Wala na dapat siraan. Tulong-tulong para sa... Besides, tandaan po natin, ito pa. Minsan, hindi naman kasalanan ng tao na hindi niya nakilala si Kristo. Paano kung yung tao pinanganak sa bundok? Tayo nga kung ipinanganak tayo sa Indonesia, malamang Muslim tayo Kaya napaka-unfair na sinabi at sabihin na kapag hindi kilala si Kristo, hindi naniniwala kay Kristo, hindi maliligtas, unfair yun. Kasi ano ang sabi sa Romans 10:14? Paano sila tatawag sa Kanya kung hindi naman sila naniniwala sa Kanya? At paano sila maniniwala sa Kanya kung wala namang nag-introduce sa kanila sa Kanya? Dapat tayo masisi dun Ang sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa iba't ibang panig ng mundo, ipakilala niyo ako. Dapat nasa China tayo, nagpapakilala tungkol kay Kristo Masisisi mo ba yung mga Chinese na hindi nakilala si Kristo? Wala namang nagpakilala kay Kristo sa kanila. Kaya napaka-unfair na kapag sinabing, kapag hindi kilala si Kristo, hindi sumasampalataya kay Kristo, hindi na maliligtas. Unfair yun. Kaya nga sasabihin pa ng Vatican II, so far as even a non-believer, kahit yung hindi naniniwala kay Kristo, through no fault of his own, hindi niya kasalanan kasi wala naman nagpakilala sa kanya kay Kristo pwedeng maligtas. Kung yung taong yon na hindi nakilala si Kristo, therefore hindi sumasampalataya kay Kristo, kung yung taong yon in good faith ay sumusunod sa kanyang konsensya, sapagkat sinasabi sa atin ng simbahan, gayon din ni Henry Newman, na ang konsensya natin ang siyang tinig ni Kristo sa kaibuturan ng puso natin. Kaya't kapag ang tao, kahit hindi niya nakilala si Kristo, sumusunod siya sa kanyang konsensya na umiiwas sa masama at gumagawa ng mabuti, sumusunod na rin siya kay Kristo kahit hindi siya aware dito. Naintindihan ninyo? Gaya ng sabi ko, gagawin ni Kristo ang lahat. Lahat ng pag-a-adjust para tayo ay magligtas. Nagkatawang tao nga siya para iligtas tayo Anong paraan ang hindi niya gagawin para maligtas lang tayo? For us to be in heaven. Kaya dapat, ganyan din ang mentalidad natin sa kapwa natin. Hindi pwedeng tayo-tayo. Hindi. Mas maganda kung pagpasok natin sa heaven, may kasama tayo. May sinasama tayo. Let me end with this. Nung World War II daw, ay naging close yung tatlong chaplains na Protestante, Katoliko, at yung isa, Hudyo. Nagkasundo sila na kung sino man ang mamatay sa kanila, yung dalawang matitira will notify his family, yung namatay. At sisiguraduhin ng dalawang matitira na survivors na magkakaroon ng dissenting living kung sino yung mamamatay. Namatay yung Hudyo. Wala silang makitang sinagoga, kahit rabbi. Nagpunta sila sa sementeryo na Katoliko.
Doon sana ililibing. Kasi World War II eh. Doon sana nilang ililibing yung Hudyo at chaplain. Hindi pumayag yung nagbabantay doon. Kasi naman, napaka-stricto ng rule na yung sementeryo yun, para lamang sa Katoliko. We must understand the situation kasi World War II, maraming namamatay. So ang priority ron ay yung mga Katoliko. Pero ang sabi ng bantay yung sementeryo, teka. Ganito na lang. Kasi kesa naman kung saan pa kayo pumunta, gawan ko na lang ng paraan. Ililibing ko siya sa may labas, tabi ng bakod. Ako na lang ang bahalang mag-maintain sa libingan niya. Sinisigurado ko sa inyo, alagaan ko, lilinisin ko lagi yung puntod niya. Pumayag na yung dalawa kesa naman walang mapuntahan, di ba? After World War II, bumalik yung dalawa, binisita, yung kaibigan nila. Ay, na-surprise sila. Wala silang makitang libingan sa labas ng bakod. O sabi nila doon sa tagapag-alaga, ay, nasaan siya? Ang sabi ng tagapag-alaga sa sementeryo, kasi, naisip ko naman, malungkot namang makita siya sa labas ng bakod, di ba? Kaya naghanap ako ng batas. Naghanap ako ng batas na magbibigay ng permiso na maipasok ang kanyang labi sa sementeryong Katoliko. At sumabat yung dalawa. May nakita kang batas? Wala eh. Talagang wala eh. Pero, wala naman ding batas na nagsasabi, hindi ko po pwedeng i-adjust yung bakod. In-adjust ko yung bakod para kasama na siya sa loob. Mga kapatid, hindi natin kinakailangang sumira ng batas. Minsan kailangan lang nating mag-adjust. Si St. John sa Ebanghelyo ayaw mag-adjust. Mataas ang tingin sa sarili niya. Bakit? Siya yung isa sa 12 eh. Siya yung isa sa 3 eh. Sa 3 na laging kasama ni Kristo eh. Hindi natin to kagrupo. Ayaw niya mag-adjust. Ganun din si Joshua sa ating first reading. Sino yung nagpo-prophesy? Yung dalawang yan. Hindi natin sila kagrupo. Pero si Kristo, gaano mas siya kataas, willing siya mag-adjust para ang lahat ay maligtas. Ganun din si Pope Francis. Alam niya, ito ang simbang itinatag ni Kristo. Alam niya na ang katotohanan ay nasa simbang ito. Pero, willing siyang mag-adjust. All religions are paths that reach God. Pwede niyang, para bang sinabi niya, para bang pinalitaw niya, pero sa sarili niya hindi. Pero parang pinalitaw niya, equal footing lahat. Pero sa totoo lang hindi. Nakaangat, para sa isang Katoliko, nakaangat ang Katoliko. Pero mag-a-adjust ka para akayin ang lahat. At tulad ng ginagawa mo sa pamilya mo, kahit na alam mong ikaw ang magulang, kahit na alam mong ikaw ang tama, kahit alam mo na ikaw ang may pinakapunto kaya sa asawa mo, kahit na ikaw ang breadwinner sa pamilya, kahit ikaw ang panganay, o di ba? Kung hindi ka nag-a-adjust, wasak na pamilya, sira na pamilya, nagka-away-away na, walang masamang mag-adjust. Ito sanang hilingin nating biyaya para sa ating lahat. Ilagay natin ang ating kanang